Ka-Express, tahimik lang si Kai Soto nitong mga nakaraang buwan. Wala sa headlines, hindi naglabas ng mga bagong clips at halos hindi na rin napag-usapan sa international media. Para bang nawalan ng momentum ang kanyang NBA dream matapos ang injury at pagliban sa Summer League. Pero minsan, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, sapat na ang isang galaw, isang play na puno ng husay, finesse at basketball IQ. At yan mismo ang napakita ng isang lumang clip mula sa kanyang stint sa Japan B-League bago pa siya ma-injure. Isang video na hindi na sana mapapansin, pero ngayon ay biglang nabuhay muli. At ayon sa mga ulat, umabot pa raw ang footage sa opisina ng NBA Commissioner. Dahil hindi ito basta-bastang play. Ito'y Dirk Nowitzki level fadeaway mula sa isang 7-3 na Pinoy. Ang sequence ay mabilis pero makapangyarihan. Sa loob ng halos 6 na segundo, pinakita ni Kai ang klase ng galaw na bihirang makita kahit sa mga veteranong bigman. Tumanggap siya ng bola sa elbow area, harap sa defender, steady ang balikat, isang jab step pa kanan, sabay pivot. Akala mo simpleng setup lang, pero biglang umatras, tumalon gamit ang isang paa, at sa ere, bumitaw ng high-arcing, one-legged fadeaway. Hindi pang hype, hindi pang showtime, ito ay purong galaw ng isang skilled player na alam ang posisyon niya sa court. At kung basketball fan ka, alam mong signature move ito ni Dirk Nowitzki, isang future Hall of Famer na binago ang laro para sa mga international big man. Kaya't sa play na yon, hindi lang ang mga fans ang napahanga, mga scouts, coaches at analysts napareact din. At dito nag-umpisa ang usapan. Ayon sa isang insider na konektado sa NBA scouting operations, naging viral sa internal circles ang clip na yon. Hindi sa social media, kundi sa mga email thread, mga private Slack groups ng scout communities. May mga nagsabing, ipinasa na rin ito sa ilang NBA team video analyst at ang pinakamatinding pahayag, that's a clip ended in the commissioner's office. Totoo man o hindi, isa lang ang malinaw, Kai Soto is being watched again. At kung pagbabasihan ang galaw niya sa Japan bago siya ma-injure, may dahilan para muling umasa ang mga Pinoy. Ang context dito ay mas malalim pa. Sa Japan B-League, nagsimulang magkaroon ng confidence si Kai. Hindi man siya palaging starter, pero tuwing nabibigyan ng minuto, pinapakita niyang hindi lang siya shot blocker. Marunong siyang pumili ng tira, marunong pumasa at higit sa lahat, may galaw na pang Europe, pang international. At yung Dirk fadeaway na yon, iyon ang pinakamalinaw na ebidensya. Kasi hindi mo basta matuturo sa isang 7-footer kung paano maabot ang balanse ng ganong tira. Kailangang buuin yan sa gym, araw-araw. Kailangang ulitin sa 100 of reps. Kaya ang tanong, paano pa kaya kung hindi siya na-injure? Baka ngayon pa lang nasa training camp na siya ng isang NBA team. Well, sa totoo lang, marami na ring nawala sa radar dahil sa injury. Pero ang mga bumabalik, lalo na yung mga may refined skill set, sila ang mas binibigyan ng second chance. At dito papasok si Kai. Dahil hindi lang ang kanyang katawan pinaganda, pati basketball IQ at decision making. Sa galaw na yon, hindi mo makikita ang isang raw prospect, makikita mo ang isang big man na may identity. Hindi lang umasa sa dunk, hindi lang sa hustle. Kung di kayang i-post up, gagawa ng paraan, fade away, face up jumper, kick out pass, may reads, may rhythm at higit sa lahat, may kumpiyansa sa sarili. Kaya habang nagpapagaling si Kai, nagiging mas mahalaga ang mga proof of concept moments tulad nito. Kasi ito ang patunay na may pundasyon siya, hindi lang potential, kundi konkretong ebidensya. At kung may isang bagay na tinitingnan ng NBA, ito yon, repeatable, high IQ plays. Kung kaya mong gumawa ng one-legged fadeaway na gaya ni Dirk, at kaya mo itong gawin in rhythm sa live game, ibig sabihin, may tiwala ka sa galaw mo. At kapag may tiwala ka sa galaw mo, pwede kang bigyan ng role. Hindi mo kailangang maging superstar agad, basta may spacing ka, may role ka. At para sa isang 7'3" tulad ni Kai, napakalaking plus point nito. Sa NBA ngayon, ang mga big men tulad ni Nikola Jokic, Kristaps Porzingis at Victor Wembanyama ay hindi na lang rebounders o rim protectors. Sila ang nagbubukas ng opensa. Sila ang nagbibigay ng flexibility sa spacing. Kaya kung meron kang 7-footer na marunong tumira sa mid-range, marunong mag-decide sa face-up, at marunong gumawa ng sarili niyang tira, jackpot ka. At kung si Kai ay tuluyang ma-develop ang ganitong skill set,
Hindi lang siya magiging valuable, magiging rare siya. Bihira ang ganitong kombinasyon. At sa video na yon mula sa Japan, nakita natin ang prototype. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang konteksto ng national team. Dahil kung ganitong Kai ang babalik sa gilas, healthy, skilled at confident, hindi lang tayo lalaban sa FIBA Asia, lalaban tayo para manalo. Ang Kai Sotto na may galaw na dirt, na may katawan na pinanday ng Japan B-League, at may puso ng isang Pinoy, yan ang kailangan natin. Hindi na lang tayo aasa sa taas, aasa tayo sa talino ng laro, sa maturity, sa composure, sa timing. At ang Kai na yon ay unti-unti na nating nasisilayan kahit pagaling siya sa injury. Kaya ngayong lumalabas ulit ang mga clip at bumabalik sa usapan si Kai, isang paalala ito, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong mawala ng tiwala sa isang batang hindi pa tapos ang laban. Minsan kailangang magpahinga para gumaling. Minsan kailangang mawala sa spotlight para tumutok. At minsan, isang galaw lang, isang fade away mula sa elbow, ang sapat para muling mabuhay ang pag-asa. Well, hindi lang simpleng fade away ang nakita natin sa video na yon. Isa itong paalala na ang Kai Sotto na kilala natin, ang batang pinangarap ng buong Pilipinas na makatungtong sa NBA, ay unti-unting bumabalik. At ngayon ay mas delikado, mas pino at mas determinado. Hindi man ito kamakailang footage, pero ito ang ebidensyang matagal nang may binubuo si Kai bago pa siya ma-injure. Isang galaw na hindi lang pambihira, kundi simbolo ng maturity at basketball evolution. Sa panahong maraming bumibitaw, yon ang eksaktong sandali kung kailan pinakita ni Kai na may niluluto siyang mas malalim at handa siyang patunayan ito sa buong mundo. Kapag ang isang galaw ay naabot na ang mga opisyal sa NBA, hindi ito tsamba. Isa itong kumpirmasyon na may mga mata pa ring nakatutok. At kung galaw pa ni Dirk Nowitzki ang ginawa at na-execute ng maayos, ibig sabihin, seryoso ang usapan. Hindi lahat ng 7-footer ay kayang i-blend ang taas at finesse, ang power at grace. Pero kung si Kai ay kaya na itong gawin at kaya pa niyang ulitin at gawing parte ng kanyang arsenal, napakalaking posibilidad ang magbubukas. Baka hindi na lang natin pinag-uusapan kung makakabalik siya sa G-League o Summer League. Baka na susunod training camp invite na ang usapan. Pero ang pinakamahalagang tanong, kaya ba niyang isustain ito? Kasi hindi sapat ang isang highlight. Kailangan ng consistency, tibay ng katawan at disiplina sa pang-araw-araw na pag-ensayo. Pero kung pagbabatayan natin ang katahimikan niya nitong mga nakaraang buwan, mukhang yan ang ginagawa ni Kai. Wala sa spotlight, pero gumagalaw. Tahimik, pero may ginagawa. At kung healthy na siya sa susunod na window ng gilas o sa Japan B-League season, asahan mong mas marami pang ganitong galaw ang lalabas. Hindi na bilang novelty, kundi bilang standard. Kai Sotto, the modern big man, not just 7'3" kid from the Philippines, but a player with a point to prove. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.